Ginataang kalabasa naman mga boss. Pagdating sa gulay, lalo na yung may gata, ay talaga namang gaganaan kang kumain. Kaya naman, gaya ng nakasanayan, ay ihinda lang muna natin yung mga kakailanganin. Mga pampalasa tulad ng sibuyas, bawang at luya, sitaw, kalabasa at hipon, at ang bagoong alamang na sa lasa ay walang pag-aalinlangan. Simulan na nating hiwain ang ating sibuyas mga boss. Maliliit na hiwa lang at ang bawang, pinukpok ko na muna yan para mas mabilis nating mabalatan. Hiwain lang sa maliliit at isunod na din nating hiwain ang luya. Ang luya ay ang siyang babalanse sa pagiging creamy ng ating gata. Patanggal na din sa amoy ng hipon alamang na sa lansang siyang may dala. Next, yung ating kalabasa naman mga boss. Pinili ko itong maliit na kalabasa para maging matagal ang buhay niya, na kahit na hindi natin kagad ito mailuto ay hindi siya masisira. Kung ikukumpara sa papaya mga boss ay para itong maniba lang, na para bang malapit na mahinog at ang taglay ay tamis natural. Ang mga ginataang lutuin mga boss, lalo itong ginataang kalabasa, ay tinuturing na soul food ng mga Pilipino. Bukod kasi sa masarap ay balanse ang tamis ng kalabasa at alat na mula sa bagoong na ating pampalasa. Pagkatapos mahiwa ng kalabasa ay itong ating sitaw naman, at ang tamang haba lang din para sa ating gulay na ginataan. Dating sa gulay ay kung mas fresh ito ay mas malinamnam. Sa mga sandaling ito ay pwede na nating simulan ang paggisa mga boss. Inuna ko lang dito ang luya para ang kanyang tamis anghang ay lumabas na. Isunod na din natin ang bawang na sa umay ay siyang ating panlaban, at ang ating sibuyas na siyang pundasyon ng ating aroma. Tuloy-tuloy lang natin silang isang kutsa at isunod na din natin yung ating kalabasa. At habang nagigisa mga boss ay naisip kong mag-iwan ng ilang perasong kalabasa para sa sabaw ay madurog natin sila. Ito talaga yung isa sa masarap na luto sa kalabasa, yung tipong sa sabaw ay nalulusaw sila. At bago pa man maubos yung sabaw ng unang kalabasa ay ibalik na natin yung matitigas pa. Simulan na din natin mga boss ang maglagay ng basic na pampalasa, paminta at patis, pati na din ang bagoong gisado sa lukin at ilahok na. At bago pa mahuli ang lahat mga boss, ay ilagay na din natin yung ating gata. Ang gata ay siyang bida at ang tinuturing na comfort food nating mga Pinoy. At para hindi tayo mabitin sa pampalasa, ay naglagay pa rin ako dito ng shrimp cubes. At pinalambot ko pa ng bahagya ang ating kalabasa. Mga 1 hanggang 2 minuto lang ay pwede na. At nang okay na ako sa lambot ng kalabasa, ay sinunod ko na ang ating sitaw para medyo maluto na din at maging kumpleto ang lasa. Magaling tikman pala mga boss ang bawat niluluto natin. At dahil full pack ito sa panlasa, kalahating basong tubig ay idagdag ko pa. Kasunod nito mga boss ay ang ating siling haba, na bukod sa kulay at ganda ay may pantanggal suya at may konting sipa. At ang panghuli ay ang tunay na hipon na siyang bubuo ng lutuing Pilipino, na ang bawat isa ay siyang paborito. At habang saglitan nating niluluto ang hipon, lagi nating tatandaan na pag nagluluto tayo ng ganitong dish ay huwag nating kakalimutan ang tinatawag na mash technique, na sadyang dinudurog natin ang kalabasa sa gata upang maging matingkad ng kulay ng ating sabaw or sauce. Dalawa ay ang texture contrast. Dahil malambot ang ating kalabasa ay mas okay kung may kasama itong malutong ng gulay katulad ng sitaw. Kaya naman huwag na nating pahabain at gutom na ang mga kakain. Kumuha na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain dahil luto na!